Great you will be's that we can really be. Ano po yan? At meron tayong 5 pag-uusapan na sinabi ng Diyos na you will be. Will, future. Hindi agad-agad pwedeng mangyari, pero ipinangakong mangyayari. We can be God's treasured possessions. Meron po ba kayong treasured possession na sinabi niyo, pag nagkasunog, ito ang dadaling ko, kung konting-konti na lang pwedeng dalhin, ito basta. Ito ang mahalaga. Pag umuwi kayo, chinecheck nyo, o kaya daladalan nyo ba sa inyong katawan, chinecheck nyo lagi nandyan, inaalagaan, minemaintain, pinoprotect mula sa magnanakaw, sa maninira. Pwedeng tayo maging ganon sa tingin ng Diyos. We can be valued and loved and kept and protected. And we become the Lord's bride. Parang ito ang kanyang mahal na tinitingnang ipinagmamalaki. Exodus 19, verses 5 to 6. Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be, for me, a kingdom of priests and a holy nation. Yung Israel talaga namang sa Diyos na eh. Pero hindi ko mo sa Diyos na yung Israel, automatic that they will become treasured possessions. Sabi niya, out of many nations, although all the nations are mine, pero meron talagang itinatangi. Mahal ko lahat, nilikha ko lahat, pero kayo, you can be my treasured possessions among all. But what must we do? Well, the promise was given to Israel before. Tayo naman yung modern day Israelites. Because anyone who is in Christ is now the seed of Abraham. So yung mga promises sa kanila, as the Holy Spirit apportions to us, we can claim. But what must we do to become God's treasured possessions? Hindi automatic that we are God's treasured possessions, although it is automatic that we are God's possessions. But to be treasured possessions, we must obey God fully. Hindi partially, hindi MWF, hindi TTHS, hindi konti, but fully. And we should keep God's covenant. Kung meron siyang tipan, meron siyang kasunduan with Israel, we are now the modern day Israelites, minemaintain natin yon, we keep that kind of covenant. And if we did that, then we can become God's treasured possessions. Kaya nga ang title natin, Great You Will Be's, that we can really be. Hindi lang will be, but really be. So we can be God's treasured possessions. Second, we can be God's people. Siyempre, lahat naman ng tao nilikha niya, people niya rin. Pero iba talaga yung sinasabing, you are my people. Out of the many, you are. Leviticus 26, verses 12 to 18. I will walk among you and be your God, and you will be my people. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, so that you may no longer be slaves to the Egyptians. I broke the bars of your yoke and enabled you to walk with heads held high. But if you will not listen to me and carry out all these commands, and if you reject my decrees and abhor my laws, and fail to carry out all my commands, and so violate my covenant, then I will do this for you. Meron din isang I will do na nakakatakot. I will bring upon you sudden terror, wasting diseases and fever that will destroy your sight and drain away your life. You will plant seed in vain because your enemies will eat it. I will set my face against you so that you will be defeated by your enemies. Those who hate you will rule over you, and you will flee even when no one is pursuing you. If after all this you will not listen to me, I will punish you for your sins 7 times over. So we can be God's people. What must we do? We must listen to and obey God's commands. We must honor God's covenant. Yan na naman ang gagawin tulad nung naunang tayo, nung naunang hatol. Sabi kayo, pwedeng-pwede kung maging mga hinirang, talagang kayo ang special na mga people to me. Among many nations, among many people, you will be my beloved and special people. But also, the reverse can happen.
Sabi, yan naman, kung susundin niyo ako ng buong buo. Kung hindi niyo sisirain ang ating usapan at kasunduan. Once upon a time, tinanggap natin si Jesus bilang Savior and Lord. Madalas ang naaalala lang natin, siya ay Savior. Nalilimutan siya ay Lord. Contract yon, magkasama. Two sides of the same coin. Lord, Savior. Hindi pwedeng pag-iwalayin. Sabi, pag nilimot nyo ang ating usapan, ang ating kasunduan, pwede rin naman ako magbigay sa inyo ng sudden terror, ng wasting diseases, ng mga lagnat na nakasisira ng mata't nakabubulag pa nga at nakatutuyot sa inyong katawan, ng mga kabiguan sa lahat ng inyong ginagawa. Pwede kayong magtanim, pero hindi kayo aani. Pwede kayong matalo sa lahat ng mga digmaan na inyong pinupuntahan. Pwede kayong maalipin ng inyong mga kagalit. At, ang mahirap sa lahat, sobra kayong mabubuhay sa takot na kahit walang humahabol, tumatakbo kayo. Umiimbento kayo ng mga multo sa inyong buhay at lagi kayong may fear. Jeremiah 7:23. But I gave him this command, obey me, and I will be your God, and you will be my people. Walk in all the ways I command you, so that it may go well with you. So malinaw na naman ito, obedience to God's will is the key to really becoming God's people. You might say, but I'm already a Christian, I'm already belonging to God, we already are God's people. Pero sabi nga niya, among many nations, I can still make you, Israel, very, very special. Lahat ay nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ay sinasabi niyang, you are really my people, my land. Sabi, yung susunod sa akin. Pangatlo, na napakagandang great you will be, that we can really be, is we can be God's spokespersons. Pwede tayong maging tagapagsalita para sa Diyos. Kanyang kinatawan. Kanyang PR person. Jeremiah 15:19-21. Therefore, this is what the Lord says. If you repent, I will restore you, that you may serve me. If you utter worthy, not worthless words, you will be my spokesman. Let these people turn to you, but you must not turn to them. I will make you a wall to these people, a fortified wall of bronze. They will fight against you, but will not overcome you. For I am with you to rescue and save you, declares the Lord. I will save you from the hands of the wicked and redeem you from the grasp of the cruel. Napakagandang pangako. We can be God's spokespersons. Magsasalita siya sa pamamagitan ng ating labi. Dadalaw siya sa pamamagitan natin. Magpapakilala siya sa pamamagitan natin. Tayo magiging daluyan ng kanyang pagpapala, maging instrumento, tungtungan ng kanyang paa. Para sabi niya, pero yan naman, kung gagawin nyo ang mga ipinapayo ko. And what must we do? Repent and be restored for service. Sabihin natin, mga born again na kami, servants nga kami, mga naglilingkod kami sa Diyos, regular nga kami naglilingkod. So, kailangan pa ba namin ng repentance? Dalawang uri ang repentance, mga kapatid. Isa yung pakyaw na repentance na ginagawa ng tao pag tumatanggap siya kay Jesus bilang Savior and Lord. And that is repentance unto salvation. But every day, we also must repent unto restoration. Yun yung sinasabi sa 1 John 1:9. If you confess, you will be restored. God will forgive. So, kailangan may repentance tayo lagi, ting nagkakasala. Hindi pwede yung minsan na lang tayong nagrepent, tapos makikita na tayo ng Panginoon sa kabilang buhay, tuloy-diretso na, gano'n na lang yun. Sapagkat lagi tayo nagkukulang, lagi tayong kinakapos, repentance must always be part of our vocabulary, part of our lives. What must we do? Repent and be restored for service. Ang taas ng klase ng restoration na yon. Because there are people who are just restored. Restored for relationship with God. Pero iba yung restored for service. Iba naman yung nare-restore ka lang para nandyan ka. Iba naman yung nagre-restore para ka mapakinabangan, para makapaglingkod. It's a very high level of restoration. But what must we do also? Utter worthy, not worthless words. Sabi ko, ang lalabas sa inyo mga labi ay mga may kabuluhan. Gagawin ko kayong mga tagapagsalita.
Pero kung mga lalabas sa inyong labi, mga walang kapararakan, walang kabuluhan, walang kwenta, huwag kayong umasa na gagawin ko yung spokesperson ng Diyos. Kaya kung may mga kabuluhan ng pinagsasabi natin last month, last week, hindi ibig sabihin nun, next week, spokespersons pa rin tayo kasi maaaring ngayong linggong to, yung mga pinagsasabi natin, walang kwenta. Sabi, ang labi na ginagamit ng Panginoon, dapat ang lumalabas dyan ay may kabuluhan, may halaga, may kagandahan, hindi kung ano na lang, nonsense, makapagsalita lang, kahit walang kwenta, at lalo pang nakakasira, nakakagulo. Sabi, hindi yan dapat lumalabas sa inyong mga labi. And what else must we do? Guide people, but not be guided by them. Unahin, sabi, people will refer to you, but you should not refer to them. People will turn to you, but you must not turn to them. Ibig sabihin, kayo ang magpapauso sa mga tao kung anong dapat ang iniisip nila, ginagawa nila, pamumuhay nila, hindi yung kayong makikiuso dahil sa sila ang nauna. Sabi, kayo dapat ang mangunguna, hindi sila. Kayo ang masusunod, hindi sila. Sila ay pumupunta sa inyo tumihingi ng payo, hindi kayo yung humihingi ng payo sa kanila. Hindi naman ibig sabihin na yung payo para sa ikabubuti. Ibig sabihin hindi tayo hindi mananampalataya, hindi tayo kung kani-kanino lang kumukuha ng guidance, ng cue, ng standard. Kundi tayo ang nagseset noon kasi tayo ang mga anak ng Diyos. Hindi tayo nakikiuso, tayo yung nagpapauso ng lahat ng mga tama at mabubuting bagay. At ano pa ang mga promises na ibinigay kasama nitong you will be my spokespersons? God promises victory, deliverance from our enemies, salvation and redemption from cruelty. Sabi, kung kayo tagapagsalita ko, hindi ko papayagan na aapi-apihin kayo. Magiging kawawa kayo. I will be there and you will be victorious. At ano pa po ang pang-apat na great you will be? That we can really be, we can be God's witnesses. What a privilege to be God's witnesses. Yung witness, siyempre, kung anong sinabi niya, napapasama o napapabuting nakasakdal. Ang Panginoong Hesus ay nakasakdal. Ano po ang isinasakdal sa Kanya? Na siya'y sinungaling. Kine-claim niya na siya ay anak ng Diyos, na siya ay Diyos, na siya ay Savior and Lord. Isinasakdal siya na sinungaling. Ang nagsasakdal sa Kanya, siyempre, si Satan. Sino ang judge? Ang mundo. Ang mundo ang maniniwala o di maniniwala kung nagsisinungaling nga o hindi si Jesus. Tayo ang witnesses. Buhay ayon sa ating patotoo, ayon sa ating pronouncements, ayon sa makikita, maririnig sa atin, maniniwala nga ang mundo na si Jesus ay Lord o hindi, Savior o hindi. So anong nakikita sa ating buhay? Nakikita ba siyang Lord? Kung Lord tayo ng Lord, Lord ng Lord, Lord ng Lord, pagkatapos sa buhay natin, hindi pala siya yung nasusunod, tayo pala. Worse, kung si Satan pala nasusunod sa ibang bahagi ng buhay natin. O nakikita ngayon ng mundo, nakikita ng mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin, mga nasa paligid. So sasabihin nila, hindi totoo yung religion yan. Hindi sila naniniwala. Talo ang kaso. Pero kung impressive ang ating witness, nakikita tayo ng tao, narinig tayo ng tao, sabi niya, talaga nga ang Diyos ng mga yan ay Diyos na mapagkalinga. Kasi siya sa kanyang sipag, sa kanyang tiyaga, ayan, umaasenso ang buhay. Hindi yung sabi ang Panginoon ay tumatangkilik, tapos ito puro na lang hirap ang nangyari sa kanyang buhay. Yung kahit may hirap, nakikita mong umaasenso, meron siyang peace, meron siyang strength, meron nga siyang Diyos, totoo nga. May nang-aaway sa kanya, di niya pinapatulan, talagang nagpapasensya siya. Totoo nga pala na Lord na niya si Jesus, kasi si Lord. Sabi pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa, o nangyayari na sa kanya, Lord nga niya si Jesus. Pero sabi niya, may nanampal niyang kahapon, sinampal din niya. Sinong Lord? Edi siya. Sinong Lord? Edi si Satan. Hindi totoo. Talo ang kaso. Sinasabi na ng Panginoon na, sige, magsipag kayo, magsikap kayo. The laborers are few. The harvest is a lot. So work. Tapos nakikita, ang tamad-tamad mo, sabi nila, hindi ito sumusunod. Hindi Lord si Jesus. Talo ang kaso. Kita ba? So witness. Kung anong kakawian ng kaso, yes. At sabi niya, Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. So witnesses pala tayo. Mapapanalo o matatalo ang kaso, depende sa ating presentation. Depende sa ating performance. At hindi ba't ganun nga?
Yung mga tao nakakakita sa atin, naniniwala o hindi, dito sa ating pinaniniwalaan. Kaya sila rin yung madaling kumantsaw sa atin pag hindi sila nai-impress. O ganyan ba? Ganyan ba born again? Makakantsaw ka agad. Alam nyo, sabi natin, napaka-oppressive naman ng mundo, taas ng expectation. But the truth is, we should be glad that the people of this world has so much respect for the Bible that if you go to Bible study even only once, people already expect you to be a saint. Sabihin agad, nagpa-Bible study ka, tapos ganyan. Worship ka, tapos ganyan. Ibig sabihin pala, inaasahan nila may magbabago talaga. Ganon ang paghanga nila sa Biblia. Kahit hindi nila binabasa at sinusunod, inaasahan nila yung nagbabasa at sumusunod, may mangyayari. What must we do para tayo maging witnesses? Sabi, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. So anong dapat natin ginagawa? We should live a lifestyle that is ready to receive the empowerment of the Holy Spirit. We should live in a way that the Holy Spirit will infill us and empower us. And what way is that? It is a way that is surrendered to God's will. Yun na naman, yun ang tema na naman. Surrender to God, obedience to God. Because when we are obedient, when we place ourselves in the path of God's blessings, we get empowered. We become infilled by the Holy Spirit. Lagi naman tayong indwelt by the Holy Spirit. Wala nang bawian yun, binigay na sa atin eh. So kung nabubuhay man tayo ng mga pasira-sira at pawasak-wasak, hindi pa rin nawawala yung Holy Spirit, indwelt tayo eh. Pero yung infilling is directly proportionate to our personal holiness and to our personal obedience. Kaya obedience is everything. At panglima, na pangako ng Diyos, we can be God's children. Sabihin natin, pero di ba, child ako ng God? Yes. Pero nakikita niya naman, may child na masunurin, may hindi. May napagpapala rin, may hindi. Kahit sa ating sariling families. 2 Corinthians 6:18. I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. So hindi ka lang neighbor, hindi ka lang friend, you are a child. A very favored child. A chosen nation among many nations that all belong to God to begin with. But there is such a thing as a very favored status. The promises of God are available to all persons and generations as the Holy Spirit apportions them. There's no reason why these promises cannot apply to us. The principles are universal. People can be God's treasured possessions. We can be God's real people. We can be God's spokespersons and witnesses, and very personally, sons and daughters. But remember what we must do? Obey God. At yung obedience, mga kapatid, presumed na natin that we are obeying God. Okay? We are church people. We are church servants. We are servants of the Lord. We are God's people. So hindi na natin pag-uusapan if you are obeying God's word or not. Masyadong basic yon, masyadong fundamental. For beginners lang yon. Yung are you obeying God's word, the Bible, or not? Ang presumption na dapat is, yes, we are obeying God's word, of course. Pero meron pang higher level, in a more personal level of obedience. Because to obey God's word is very obvious and very primitive. Sabi niya, do not kill, do not kill. Do not steal, obvious yun. Pero saan pa natin dapat sinusunod ang Diyos? Dun sa hindi nakasulat. And I personally believe that this carries so much weight. Yung mga hindi nakasulat, ano yun? Maglilid ba ako ng Bible study o kakanta sa choir? Magigiba akong preacher o dancer? Magwo-work ba ako sa Sunday School Department o sa ibang grupo? Magbubukas ba ako ng Bible study dito sa malapit sa amin o dun sa malayo? Yung mga bagay na yun hindi nakasulat. Pero sa mga bagay din na yun, meron ding will ang Diyos sa atin. Meron din siyang perfect will, meron din siyang permissive will. At meron din siyang, sige na nga, pagtsagaan na nga, total hindi naman masama ginagawa mo. Pero hindi naman yan ang pinakagusto kong gawin mo talaga.
Para rin tayong mga magulang, meron tayong perfect will for our children. Anong perfect will natin sa kanila? Maging first honor silang lahat. Makatapos agad sila mabuti. Makapaghanap ng mabuting negosyo o hanap buhay o ministry. Magkaroon ng pinakamahuhusay na partner sa buhay. Magkaroon ng magandang buhay. That's our perfect will. But how does it happen? It happens only when our children give perfect cooperation. May sariling will sila. Kahit gusto natin ganun, alam nilang ganun ang gusto natin. Minsan pinaparusahan natin pag hindi sinusunod, pinepremyohan natin pag sumusunod, pero nadusunod pa rin ang kalooban nila. So kung nangyayari sa inyo mga magulang, don't feel like great failures. Dahil kung ganun, di God will feel like a great failure. Diyos na nga siya, nandun sa heaven, all-powerful, all-knowing. Tapos, hindi pa rin siya laging nasusunod sa buhay ng mga anak niya, tayo. Tayo pa bang human parent lamang ang laging masunod sa buhay ng ating mga human children lamang? Hindi naman tayo almighty. So ang tanong ano ang degree ng pagsunod natin sa Diyos? Hindi sa written word. Let me be emphatic. Because that is already a given, that is an of course. Kung nag-i-struggle pa rin tayo, kung susunod o hindi sa written word, sobrang primitive spirituality yon. Dapat hindi na yun ang struggle natin. Ang susunod na is, Lord, yung mga hindi niyo po isinulat, kayo ba ang nasusunod? O single ako, mag-aasawa ako, itong gusto ko, 1, 2, 3, alin dyan? Hindi nakasulat walang verse. O sige, pare-parehong Kristiyano, pare-parehong makadiyos. Alin? Lord, alin ang will nyo? Yun ang dapat nasusunod pa rin, yung God's will. A-attend ako, evening service, morning service, alin kaya? Service 1, 2, or 3? Alin ba talaga yung kailangan ko ngayon? Meron pa rin perfect will para sa atin. At ito dapat ang ngayon ma-develop na mabuti na nating mga anak ng Diyos. Lalo tayong matagal na sa Panginoon. Gumraduate na sa struggle, sa pag-obey or not pag-obey nung written word. Dapat obey na yun. Given. But now, to be more sensitive to that which is not written. Yung sensitive tayo sa Espiritu ng Diyos. Yung mga ibinubulong niya at inuudyok, halos naririnig natin at yun ang sinusunod natin. Nakita ko sa church lang natin. Nung sinunod natin yung calling for cultural redemption, the Lord has been adding numbers to us non-stop since we started obeying. Wala naman sa Bible, walang verse magsasabi, mag-cultural redemption kayo. And when that ministry was becoming clear to me, I said, Lord, bakit naman ako pa? Ang dami naman ibang pastor dyan. Baka naman matawag akong kung ano-ano, demonic, witch, lahat ng mga label, no? Baliw, syncretic, etc., etc. But I know in my heart that the Lord was calling me and all of you who are with me to this ministry. And we obeyed. Oh yes, we were called names. But I wonder what the Lord is calling us. What names the Lord is calling us. Obviously, the Lord is very pleased with our church. Very obviously. We are very far from perfect, but I know every single cell in my body that the Lord is pleased with the major directions that we are taking. Tulad nito, isang special worship service for workers. Wala sa verses Wala sa chapters. Kailangan makinig ka sa tinig ng Diyos at sundin. Kasi pag nasusunod siya, sabi niya, you will be my people. You will be my spokesman. You will be my children. You will be my witnesses. So another degree of obedience, not only in the written word of God, but in that which He plans in our hearts. Kaya kailangan sensitive tayo mga kapatid sa leading ng Panginoon. Salamat, maraming verses that can lead us. Pero marami rin na hindi sinulat. And our degree of spirituality must graduate to that level. Where though it is not written by ink, it is not carved in stone, and you cannot read letters or words or phrases, but our spirit is so united with the Spirit of God that we feel, that we know, that we are not misled by the urgings of the devil. Kasi ang sabi ni Lord sa John, my sheep hear my voice, and they follow me. Na natitinig natin. Ano ba mga sinasabi ng Diyos? Hindi nakasulat sa Bible. Oh, makipagkasundo ka na sa iyong biyanan.
Sinusunod nyo ba? Ibaba mo na yung pride mo. Sinusunod ba natin? O mahalin mo yung taong ito. O may hawak ka ngayong funds, gusto ko ibigay mo doon sa taong yon kasi yun ang nangangailangan. Pag may hawak pa tayong fund, nagpe-pray man lang tayo, Lord, kanino ko ba ito ibibigay? O tayo yun nagde-decide. Di ba galing yun sa Diyos? Di ba dapat siyang masunod? Di pinagpe-pray. Kung meron kang kailangang tulong, gumagamit ka lang ba ng lakas mo, connection, hingi ka ng hingi dito, hingi ka doon. O, sa Diyos ka rin lumalapit. Lord, yung po gusto niyong tumulong sa akin. Kayo na magsabi. Mas effective naman kayo magsabi, narito na lang ako, tihintayin ko ang inyong mga sagot. Kaya kitang-kita po sa ating mga Kristiyano, kung tayo ay trying so hard to do it on our own. Alam niyo kung paano mga signs noon? Hirap na hirap tayo. Burdened na burdened tayo. Kahit sa ministry, burnout na burnout ka, burdened na burdened ka. Bakit nagiging burden? Sabi ni Lord, my yoke is easy and my burden is light. Nabibigatan ka? Siguro hindi yan ang gustong ipabuhat sa'yo ng Diyos. Nabibigatan ka sa ministry na yan, hirap na hirap ka lagi, para ka ma-heart attack, sa tension, sa stress. Siguro hindi yan ang pinapagawa sa'yo. Kasi sabi ni Lord, my burden. And if I may add a parenthetic expression, the burden that I choose for you, if you will also choose it for yourself, is burden and is easy. It is light. So isang sign na siguro hindi yan ang kalooban ng Diyos, nahihirapan natin loob. Ngayon, yung ating katawan, nahihirapan, natural. Kahit pa nga kalooban ng Diyos yung ginagawa natin, nahihirapan yung katawan natin. Pero ang mahalaga, hindi nahihirapan na ating loob. At yung loob na yan, yung kalooban na yan, kung pirming nakatune sa Diyos, kung pirming sumusunod sa Diyos, ang pintig ng puso niya, pintig ng puso natin parang isa lang. Pag nalulungkot siya, nalulungkot din tayo. Pag nagre-rejoice siya, nagre-rejoice din tayo. Nararamdaman natin ang nararamdaman ng Panginoon. Kasi itinatanim niya sa ating dibdib yung kanyang puso. Nagigit tayong katulad niya. Kaya dapat surin-suri natin ang sarili natin. Mabigat ang kalooban ko sa ginagawa ko. Siguro akong nasusunod. O, may taong yumaya sa akin, gawin natin to, sumunod ako sa kanya, hindi sa Diyos. Kaya mabigat tuloy. Isa yan sa pamantayan ng buhay, mga kapatid. Pag tayo nasa tamang lugar, kahit hirap ang katawan, magaan ang loob. Mahalaga yon sapagkat kinakausap ng Panginoon yung ating kalooban. So we graduate to another degree of spirituality, to another level of obedience. In that case, we not only are now as in the Bible, we are not only now legalistic, as in what we see there printed, but now we become more Spirit-led. We become more spiritual. That we read what cannot be read by others. We hear what cannot be heard. That's why it's always our prayer is, Lord, give us eyes that see. See what? The unseen. Give us ears that hear. What? That which is not heard. So that really, your spirit will be our guide. So the very basic is, the written word is your guide. But it is always nice that we should also be guided by that which is not written. The Lord said a lot in the Bible, pero marami rin hindi. Kaya kailangan tayo makiramdam. Tayo pa naman mga Pilipino, kilala sa pakikiramdam. Makiramdam sa Espiritu ng Diyos. Makiramdam ka sa kutob mo. Makiramdam ka, pero hindi naman lahat ng kutob galing sa Diyos. Pwedeng galing din yan sa mga guni-guni o hindi ka naligo. Kaya ang dami mong kutob. Pwede rin. Kasi dinadaya tayo ng Espiritu. So how do we train ourselves? We live in obedience to God. We listen to the urgings of God. And then, we open our eyes for causes and effects. Pag ginagawa ko ito nagiging bunga. Pag hindi ko ito ginagawa, yun ang nagiging bunga. Then you can see patterns. Then we will have guidelines in how to obey God in that which He has not written. That's why prayer is so important. You pray to the Lord, Lord, teach me today. That we seek the Lord's guidance in everything. In everything. Walang maliit at walang malaki. The Lord is the Lord of all. Lalong-lalo, sa Lord, sino bang bibigyan ko ng panahon? Merong 3 o 4 na bagay na nagko-compete for my attention. Alin ang uunahin ko? So kung lagi ang impulse mo ay pagsunod sa iyong kagustuhan, di ikaw na naman yung Lord. Although,
if we are highly spiritually evolved, yung gusto ng Diyos, yun na rin ang gusto natin. Kaya, walang masyadong conflict. Pag marami pang conflict between what God wants and what we want, it means hindi pa tayo mature. Kasi kung mature na tayo, nagja-jive na yung gusto natin sa gusto ng Panginoon. To the point that obeying God is no longer a chore. It is no longer a difficulty, but a pleasure. Because what God likes is also what we like. But how do we get to that level where we are like God, even in our taste? We get there through continuous obedience. Kinakausap naman tayo ng Panginoon. Ngayon, kung meron kayong urging, tapos medyo weird yung urging niyo. Like gusto ng Lord, maging doormat ako sa Sunday. Parang makipag-usap ka muna sa amin. Huwag ka muna basta humiga dyan sa kalsada at maging doormat. Because really, there are some churches abroad, may mga taong ganon. May churches na talagang nagiging doormat yung tao. Dahil daw ang leading sa kanya ng Diyos, doormat siya ngayon. Pag ganon medyo ka way out ang inyong mga urging, consult with 2 or 3 more people who are also mature in the Lord. Dahil kung minsan, guni-guni lang natin yan. Marami mga tao na dadala ng mga guni-guni. Lalo't may mga nagsusulsod, oo nga, prophet ka, oo nga, visionary ka talaga, oo talaga, seer ka, yung may mga chuchua, pwede ka talaga maniwala ng maniwala. Lalo't nangyayari nga ng konti, ginaganahan ka, parang hula. But remember that the Lord is decent. Hindi siya magpapagawa sa atin ng isang any indecent act or anything that takes away human dignity. Kahit sa ministry, makikita mo yung mga tao, kawawa naman. Sobrang namamanipulate kung ano-ano nang ginagawa nilang di nakagalang-galang. Dahil sobrang nagiging emotional about the faith. This is the danger naman of listening to this urging. Pwede ka madala doon sa kabilang dulo na extreme. Kaya mahalaga yung written word. Because the written word contains us. The written word tells you, oh, lampas ka na. Kasi yung written word, nagsasabi naman sa atin, hanggang dyan, hanggang dyan. Kaya lang hindi nagdidetalye kung saan ka, sa within possible limits. Do you obey God? Not just the word that is written, but the urgings. Baka meron sa inyo, pinagmi-mission talaga ng Lord sa bundok Krakatawa. Ayoko doon, walang Jollibee. No? So, dapat tayo nakikinig. Kasi ang ikabubuti ng tao, pag nakikinig siya. Kumisan kontento na tayo sa konti nating natatamasa at sa konting ka na mabubuting bagay na tinatamasa natin, hindi natin alam what we're missing pala if we're only living in the center of God's will. Sabi niya, if you obey me, you will be victorious. O victorious ba tayo? So pwedeng ang dahilan, hindi tayo fully obedient. O kaya naman yung victory, konti-konting darating din. So hindi naman hindi ka fully victorious, sisisihin mo na hindi ka obedient. Pwede naman paparating ka na doon. Maraming factors. As you can see, when you grow in the Lord, maraming shades. Complex ang spirituality. Hindi lang ganun kasimpleng black and white lahat ang bagay. May mga shades. Kaya nga yung Spirit of God, very important. The ministry of the Holy Spirit in a person's life is very important. Because it is the Holy Spirit that tells you, claim this promise. O huwag ma-claim yung promise yan, hindi yan para sa'yo ngayon. Kasi hindi naman ko mo promise sa'yo na. Hindi ko mo maganda sa'yo na. O mag-Bible study ka, pitong Bible study na patay na yung katawan mo, ginagawa mo pa. Hindi lahat ng ganun ginagawa, natutuwa ang Diyos. Kasi kahit nga sa Bible, sinasabi ng mga disciples, we were about to go to this and that town to evangelize it, but the Spirit of God stopped us and said, don't go there. Go there instead. So hindi ko mo Bible study rin. Sige ka ng sige. Hindi ko mo pagbubukas ng satellite group o ng Bible study group o ng worship group. Sige ka ng sige. So syempre, God's will yan. Sa Bible pa lang, may pinipigil eh. Doon ngayon nakikita natin yung higher level of guidance in a spiritual way. It is something to aspire for. Something that we can enjoy. Sabi ni Lord, you will be my people. You will be favored. You will be victorious. But what happens when you disobey? When you obey only your own will, or worse, the will of other people, or worst, the will of Satan. I will allow you to get sick. I will allow you to be destroyed by diseases. I will make you fail. I will never give success to your undertakings. Why? Because you are not obeying me.
tayo po yumuko sa presensya ng Diyos. Ipagdiwang natin sa ating spirito ang lahat ng areas of life natin na obedient talaga tayo sa Diyos. Yung siya na obviously ang nasusunod. At nakikita siguro natin sa pagsunod natin sa udyok ng Spirito, especially in those which are not written, nakikita natin kung ano yung mga tama, mga mahusay na ginawa natin. Pasalamat tayo sa Diyos at tayo ay tinuturuan niya. Magpasalamat tayo sa areas of our lives that are already surrendered. But at the same time, suriin din natin yung baka nalilibang tayo kung tayo ay matagal na kay Lord, nagsaserve pa tayo, meron tayong ministry. Baka meron tayong mga lingering disobediences. Lalong-lalo yung urgings na ang tagal-tagal na, winawaksin natin, tinatalikuran, pero nandyan naman talaga, hindi matanggal-tanggal. Baka panahon ng pakinggan. Walang napapahamak na sumusunod sa Diyos. Kadalasan naman, hindi tayo sumusunod ng lubos kasi natatakot tayo na yung makagustuhan natin, hindi makapangyari, malugi tayo, mahirapan tayo. Mas mahirap yung di sumusunod. Sapagkat siya ang Diyos, ano ikalulugi ng sumusunod sa Kanya? At magkaroon ka man ng temporary earthly setback, ang kapalit naman noon is heavenly, literally speaking, and also symbolically.